Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa Paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. At yun, tuloy-tuloy pa rin tayo. Sa kung di nyo pa alam, ginagawa natin ng reaction video yung mga laban nung kasali sa Isa Buhay 2025 na parating sa April 26. Bago tayo gumawa, sana makagawa ng prediction video. Pero yun, ito siguro yung first time na magre-react din ako sa sarili ko na hindi ko alam na gagawin ko pala. Pero yun, na-appreciate ko lang yung kalidad nung sulat ni Saint Ice dito sa laban na to. Yun, nalaman niyo na nagustuhan ko lang na nagtodohan pa rin kami kahit parang magtropa, parang ganun. I mean, nito ko lang din na nakadaupang palad ng personal si Saint Ice nung laban niya kay Unico. Nandun ako, ewan ko, may laban ako noon. Ayun nga ata yung kay Slackwan. Dun kami unang nagkaita ng personal. Pero nung high school ako, 'di ba, parang nung laban nila kay Apex, alam na natin yun. Pero yun, doon namin na ano yung interest namin pare sa WWE, sa wrestling, na kung napanood nyo na itong laban na to, malalaman nyo. Pero wag na natin pababain pa para sa episode 54 or 55 o kung ano man. Papanoorin natin ang laban ni Saint Ice at ni Raffian. Yeah. Yun, tingnan natin kung di ako magkikringe sa sarili ko. Pero game na. Laptop, Aon 15, Day 1, pangalawang laban ngayong gabi. Nandito ngayon sa The Tent, Las Piñas City. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa mga represent collab natin. Silipin niyo mga bagong disenyo. Shoutout sa Black Manila na Brown Manila. Shoutout sa Crown. Yun, syempre shoutout sa Crown Manila, sa Black Manila, sa Ulap Clothing, sa Nocturnal Supremacy. Yun yung suot ko nung nakaraang video. At kung saan, nandyan sa likod. At yun, ito, merch to ni Saint Ice. Kung ewan ko kung kailan babalik yung shop niya, nagtitinda din siya ng mga quality ng mga laruan. Yun, binigyan nga niya ako ng Cody Rhodes na first time ko magkaroon ng WWE na figure. Tapos yun, suportahan natin lahat ng hustle ng mga humahustle. Yeah. At syempre panoorin nyo din muna sa Flip Top tong laban na to, kasi medyo bago-bago pa to. Pwede nyo pa rin panoorin doon bago kayo pumunta dito. Pagkakataon na para panoorin nyo. At yun, game na. Pag-iay para sa parating nating laban, oh. Sa kanan ko, Baras, Rizal, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Raffian. Kasama ang gang, organic in town, to solid yung sound, sumabay sa aming bayo. Yeah, itong yun yung unreleased track ng grupo namin na Bars Rizal. Abangan nyo yan, solid yan. Yun, supportahan nyo din pala ako sa Spotify. Meron akong 2 kanta na may mga padating pa. Sa Black Manila, sa Crown Manila, sa Ulap, sa Unhinged, sa Killions. Yun, Raffian. Brown Manila. At sa kaliwa naman, Parañaque City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Saint Ice. Minsan bali and it's all natural. Siyempre sa Dongganyo, here we go. Shoutout sa Dionisio, tropa doon team. Yun, supportan din natin yung music ni Saint Ice. Parañaque motherfucking city, Revere, SIDA, AOJ MMA, Hype Base Solid, R/Flip Top, Index Salon, Glitch Rooftop Bar and Bistro,
Tao Gamma P. Fortunato chapter. Shout out sa girlfriend ko, I love you. Say boy, I love you, man. And shout out kay Rapian. Bibigyan namin kayo ng 5-star na laban. It's me, Us. Baka 5 minutes yun. Mga 5 minutes yan. Nanalo ng Pero point yun, ito yung napili kong panooring laban din para kay Saint Ice kasi yun nga, napanood ko na yung ibang laban niya para sa preparasyon ko dito sa laban na to. At tong laban na to parang isang beses ko pa lang ata napanood ng buo. Kaya yun, panoodin na natin. Si Rafian, piliin niyo mauna. Saint Ice, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Emphasis on Unang dapat pangalan, eh. 15 day 1, Saint Ice. Yo, konting freestyle, pampainit. Ako'y naturingang underdog, pero iba lang yung timbangan ko kahit paano nyo pa ipilit. Mananatiling mas mataas yung bilang ko, parang Christmas party ng PhilHealth. Gubat game? Yo, paring Raf, sabi ni Boss Arik, sumunod daw tayo sa time limit. What is that? Joke lang, bossing, matik yan. Kaya nga kami sa day 1 eh. Para yung round 3 sa day 3 sa parking lot. Sabay tayo lumaban ng zoning. Ako nagdagdag sa aking killing spree. Ikaw body bag ka naman vividly. Netong last 6 months ako'y nambalagbag sa top ng mga different leagues. Ikaw bali-baliktad na yung aim pagkat MIA ka nga lang recently. Kaya paano ka sa puntos makakalamang sa akin kung bagsak ka sa activity? Di ka sa baliktad na yung aim pagkat balagbag sa top ng mga different aim, leagues. tas MIA. Ikaw bali-baliktad na yung aim pagkat MIA ka nga lang recently. Kaya paano ka sa puntos makakalamang sa akin kung bagsak ka sa activity? Teacher to, di ba? Pues ako magtuturo sa'yo ng mga dapat na i-change. Una, yung pag-asa ng letrahan mo sa names para masabi lang na flames. Kaya Yung tangana nung napanood ko to, sobrang di ko to masyadong iniintindi kasi nung pag nasa stage ka parang ayun pa yun, nandun pa siguro ako sa estado na yun na parang bingi ka pa sa nangyayari, parang nakafocus ka lang para ma-spit mo ng maayos yung linya mo. Pero nung napanood ko yun, parang yung pag-asa mo sa names para masabi lang na flames, di ba yung dati nung mga bata tayo, yung pagka sa mga piniflames yung pangalan dun sa mga crush natin, di ba? Ganun. Lupit nun. pag-asa ng letrahan mo sa names para masabi lang na flames. Parang sabing apoy. Kaya ka nadadali ng from the system to the nation, we will never be the same. Dahil sa mga pilit mo na play, gaya ng wordplay mo na, delivery. Delivery, anak ng buti na push mo pa yun. O kaya yung, you will sharing gun. Dapat sa unan naputok yung ganon. Ano ka ba, Kendra Plamar? Everybody gon' respect the shooter, but the one you will sharing gun lives forever. Tanga. The Pero the one best in yung front of the gun lives forever. intro mo kay Beatroom. Yung binigay mong vitamina. Tangina. Vitamina. Ngongo kasi. Parang sick nga siya. Di na yun rich dahil sim na. Tiyagain mo manghuli ng magagandang punto para damhin at magigets to. Kakapilit mo ng wordplay, dyan ka din mapependeho. Next subject, next subject. Let's do the yung math. naalala ko nung 1 minutes niya ata yung pindeho na yun. Kahit natalo ako sa 3-1-3, ibig sabihin lang yung kwento mala 8 Mile. Ikaw kahit paano mo pa, balik ta rin. Everybody from the 313. Kwento mala 8 Mile. Ikaw kahit paano mo pa, balik ta rin yung pagka-gangsta mo pang 6'9". At tignan natin yung damit. Naka all black. Sakto terno sa aking balak ngayong gabi, hindi ako magsi-ceasefire. O kala ko ba nakikinig? Sinabi na ngang 8 Mile kahit big stage nagpi-freestyle. Ganun mag-freestyle iba. Kaya mapa-Revere o Black Manila, sa akin nababagay yung B sa gitna. Kaya tignan mo yung drip. Tama yung Revere, di ba? Yung spelling niya. B sa gitna, tas Black Manila. Pero Black Manila, yeah. Mo, Diyos ko po. Ulti uniforme ay palpak. Yung dating lukot-lukot. Paano di nga natiklop yung slack?
dating lukot-lukot kaya kasi di natiklop yung slack, di ba? Iba na tagasulat, may iba na tagasulat, pinagsigawan sa lahat. Mr. Sablan, mind your own paper, ayon ikaw pa yung bagsak. At kung usapang pisikalan, ikaw yung bitches rap yan. What do you bring, sikaran? Puta basic lang yan, yung akin pambuwakaw, yung punches nagsisipaan. Hindi ka great Yun yung kung teacher. hindi nyo alam yung sikaran o sikaran, yun yung isang Filipino martial art na nagsimula dito sa amin sa Baras. Yun, tapos habang lumalaki ako, isa yun sa mga na napili kong gawin sa buhay. Yun. Kaya yun, yung nakadugtong pa din yung ano ko sa pagiging sikaran. Kahit di na ako nagtitraining, pero isang malaking parte yun nung kabataan ko. Ka ba man? Kulang ka pa, history repeats itself. Kulang ka pa sa research sa ganito. Yung mga nauna sa'yo ditong teacher, alam mo, pinaka-weakness ay bato. Malalampaso to sa cleaner. Diba, Sa yun lahat yung sinasabi ng yung kalasak, kalabalakid, diba? Yun yung sila yung mga inaanong maestro, mga guro. Tas, ayun, parang nalulung daw. Hindi natin alam yan kung totoo yan. Pero, yun, lupit din nun. Nagaway bato! Malalampaso to sa cleaner na sa lahat ng batch nagawa na mangupak. Ngayong nagago ko tong teacher, magtatawag to ng magulang. At kung nakinig kayo ng mabuti, ako na mismo nagturo sa guro dito sa eskwela. Binagsak ko sa language, math, PE, history, lahat ng kurso tsaka tema. Isamang yun na yung Christian living. Malamang yung santo, pinag-aralan mo yung mga letra. At kung hinahanap mo yung chemistry, well, hinahanap din nila kasi mga elemento mo walang konekta, punyeta. Unahan ko na kayo. All jokes aside, lahat ng rounds ko ngayong gabi maximum 36 bars. Kaya pag nag-overtime ka pa 10 at nanalo ka pa repa, ako pa din panalo dun, mamen. Kasi ibig sabihin yung putang inang time limit nyo, walang kwenta. Mukha kang class president na iyakin na nagwawala sa classroom. Kaya pakinggan na nga natin kanyang delivery na parang batang nagtatantrum. This math shit! Who the fuck is this? Oh, halata na yung ender ko. Gising ka na, bro. Pag narinig mo yung mga sumisigaw ng bawi! Bawi! Yun yung mga nagsi-CPR sa'yo. Kupal no? Yo! Panalo daw siya ng zoning, talo ako. Sa akin lugi to. Puta, proud na tinalo niya si Unico. Tanga mo. Saved Ice vs. Raffian. Dat naganda kayo ng kumot at ng unan. Sa mga may flip-top beard at madami ang pulutan. Susulitin namin yung ticket nyo kahit binili nyo lang pang day 1. Sobrang haba nitong battle, yung pila sa day 2 maaabutan. Aon game! Parang ayaw niya. Aon game! Yun yung inaano ko kasi sobrang lakas nung panimula nila Zaki tsaka nila 30. Ang sobrang pag sa live talaga sobrang wild nung kaya parang pakiramdam ko dito lalo nung bandang gitna parang napagod sila. Pero yun. Sobrang overtime mo, gagi! Ang sarap sa pakiramdam. Sobrang overtime mo, gagi! Magaling ka naman, kaso pag mahaba na nagiging dragging. Idol kita, baka pwede na yung oras mo bawasan. Kala niya pinupuri ko siya, ganun lang yung nababasa ko sa comment section ng aking mga laban. Kasi nag-overtime ka kay Unico? Bobo ka ba? Sobrang tagal mo dun sa parking, kung TIU to, nagmulta ka na. But that's fine, kasi sa 1 minutes nga, 3 minutes siya per round, di ka sumusunod sa Wala yun. Sa 1 minutes nga, 3 minutes ka per round, di ka sumusunod sa Basta yun, multa, tas fine. 1 minutes nga,
nga, Tas yung kung na ano niyo sa TIU, tangin na yan, kotse ni coach. Alam ko kotse ni Blaser yung gamit namin nung nanood kami. Tapos na inabot kami nung parang kinabukasan na nung ano, parang sabihin natin madaling araw na, di ibang araw na yun, parang napamahal yung bayad, nagmulta kami. 3 minutes siya per round, di ka sumusunod sa Wala yun. Sa 1 minutes nga, 3 minutes ka per round, di ka sumusunod sa oras, ano mararating mo? Ako di na pinag 1 minutes kasi alam niyang ganun din gagawin ko. Pero ito, dating nasa big stage, binabasa 1 minutes, kaya pala nag-e-emote. Boss, kaya pala panay overtime sa trabaho kasi na-demote. Pag lumalabas ka, hinahanap nila yung remote. Kasi Ice Rocks, nakakabatuang yung programa. Tugmaan mong pambata, Brad, abay lately, nakakabagot. Mga nursery rhymes mo, rockabay baby, nakakaantok, nakakayamot. Kasi sobrang lame at corny. Undertaker to sa yung pagbabalik, rakatid yung WrestleMania 40. Speaking of last year, yung yun, parating na yung WrestleMania 41. Siguro paglabas nitong laban na to, out na tapos na yung day 1 nung WrestleMania 41. Tapos nung WrestleMania 40, kung di na kayo nakakapanood ng wrestling, parang yun yung bumalik si The Rock, tapos alam ko kalaban ni Roman Reigns si Cody Rhodes, basta yun na yun, bumalik si The Rock, tapos biglang lumabas out of nowhere si Undertaker. Yun. Wrestling, dahil sa pareho naming hilig sa WWE, nakabuo kami ng bro code. Yeah, that's nice, but pag pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging Stone Cold. Wala munang kapakapatid. Yeah, Stone Cold, alam niyo na yun. Pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging Stone Cold. Wala munang kapakapatid. Matt Hardy kay Jeff, kaya delete. Di na issue kung mawala ka. Pero mas bagay sa yung slogan ni John Cena, cause we can see you ng isang dekada. Ngayon yung battle rap, balik sa arengkada. Muling sumasakay na yung abuso. But this is my reign, ikaw si Sami Zayn, sumasabay ka lang sa uso. Yun, si Sami Zayn, parang yung uso kasi, yung di ba yung sabi niya, parang yun, si Jay tsaka si Jimmy Uso. Yun, sila yung tawag din nila ganon. Tapos parang bumuo sila ng storya na magkakasama yung magkakapamilya na sila Roman Reigns yun. Tapos yung mga Uso. Tapos parang kinupkup nila si Sami Zayn. Kaya parang yun, sumasabay lang siya sa Uso. Ganun. Yun yung apelido nila Jimmy tsaka ni Jay Uso. Sa pagiging tuso, lirikal kong mang sadista, Pinoy na animal, malabatista, kaya enigma. Ba't ito? Ba't santo? Mapapadasal ka gago. Mapapasabi din niya ng rough pag bark ko na dinig. Tung santo mapapadasal sa banal na aso ang kaso. Wasak ka gago. Dahil alam naman nating ice is kaya wasak tong santo, parang sa simbahan may napada ang ISIS. Pareho lang tayong nanggaling sa liga ni Loons at ni Mike Swift. Pero kung may mga napahangat, mga naging fanatic. Itong rock sinalang na sa sunugan pero walang naadik. Ngayon pandiinan na ako sa liga ni Arik. Ito sobrang tanga, mas bagay ka sa liga ni Awit. Sinabihan mo mag-suicide si Unico, tanong ko ay bakit? Kung pagpapatiwakal din naman ang paglaban mo sa akin. Kaya alam ko ang iyong hangarin. Dahil kailangan mo munang mamatay bago ka maging santo. Ako kailangan ko pang mabuhay hanggat isa buhay wala sa mga kamay ko. At yan ang pinagkaiba ko sa'yo. Kasi you're not thinking best friend. Gusto niya maging dead saint. Ako gusto ko maging living legend. Yeah. Wak no, putang enang yan. Pinang-flip top mo yun. Pero yun, ang masabi ko lang, 3 minutes and 15 seconds lang. Pero yun yung round 1 ni Ice Rocks. Siguro di na ako masyado magsasalita tungkol dun sa ano ko. Yung mga feeling ko na lang hindi nakuha. Yung round 1 ni Ice Rocks, yun parang yun, nagpapainit siya, tapos yung yung ibabagsak niya yung guro, na-tripan ko yun. Ngayon ko lang yung nare-realize kasi nga nung mismong laban namin, parang wala na ako masyado nadidinig. Tapos yun, parang okay naman yung round 1 niya, pero alam ko mas malakas yung round 2 niya dito sa laban na to, kaya pakinggan natin yung round 2 ni Saint Ice. Yeah.
Nakaka-cringe manood ng sarili. Overtime daw ako. Gago ang corny. Kala ko kasi, tingin ko dito trabaho bro, kala ko dagdag sahod pag OT. Handa na ba kayo sa tagisan ng Taglisan? Kalaban ko tamod, ni Loaded Lux, Hitman, tsaka T-Top. Pang Jando na laro. Bigyan na 7 shots, tanggalin wisdom. Tikman na sarili na gamot. Pag nahagisan na ng pillbox, pagkat alam naman openly na galing tikman ng sarili na gamot pag na pillbox, pagkat pag nahagisan na ng pillbox, 'di ba yung gamot pill din? Kasi yun yung pillbox, yung pasabog. Sarili na gamot. Pag nahagisan na ng pillbox, pagkat alam naman openly na galing foreign leagues, yung flow and schemes. Diba? Ayun yung na-appreciate ko kay Saint Ice, yung kung paano siya mag-layer nung tugma bago dumating dun sa mismong punchline o setup. 'Di ba kasi yung iba parang ikaw parang ang tanga. Blah 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 blah, parang ganoon lang, 'di ba? Parang simple lang. Pero yung sa kanya alam naman openly na galing sa foreign league, 'di ba? Ang lapit eh. Nagaling gisan na ng pillbox, pagkat alam naman openly na galing foreign leagues, yung flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle ha, pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante pampirata pa pinadala overseas. Gabayan makuha yung Medal of Honor, Son Will. Kaya wag ka nang nag-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about mag-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. Yun nga sa pagiging teacher, tas inanan niya yung mag-stick ka na Medal of Honor na laro din. Yung Medal of Honor, so Medal of Honor, 'di ba, laro din 'yon kung di ka pamilyar, parang Call of Duty din siya na laro. 'Yun, lupit noon, tanga na. Dapat mga estudyante, ginagabayan makuha yung Medal of Honor, Son Will. Kaya wag ka nang nag-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about OT, Call of Duty nga sa pagiging teacher. Tangan, stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about OT, pag ubus na kasi yung timer, siguradong lasog yung kalaban. That's how ISIS. Ikaw sa screen ka lang naman bumabaril-baril rap yan. Kaya ka may time crisis, ISIS. Tanga, walang nag-react doon, men. Sobrang solid nun, gagi. Parang lahat na, parang mga barila na laro. Yun yung setup niya. Tanga, sabay, that's how ISIS, di ba? Tapos, that's how ice is, di ba? Tas, kaya ka may time crisis, di ba? Sa screen ka lang bumabaril-baril. Di ba kasi pag nasa arcade ka, madalas, familiar ako sa time crisis sa mga arcade, yung parang babaril-barilin mo sa screen. Tas sabi niya, sa screen ka lang bumabaril-baril, kaya ka may time crisis, di ba? Tas may problema ka din sa oras. Lupit na lang. Come on, bro. Siguradong tangin na sobrang solid nung gagi. Pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante ginagabayan makuha yung Medal of Honor, Son Will. Kaya wag ka nang nag-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about OT, pag ubus na kasi yung timer, siguradong lasog yung kalaban. That's how ISIS. Ikaw sa screen ka lang naman bumabaril-baril rap yan. Kaya ka may time crisis, ISIS. Wala ka naman walang reaction, gago, solid yun. Set, panay panggap na kulit. Huling may naka-clash to na geto, yung flag niya puti. Mga bala pang joker, panay patawa na baril. Kung talagang gangsta ka, men, magpatat ka sa head ng asong buntes sa ano pa, bitch. Diba? Paano kasi? Asong buntes sa ano pa, bitch, di ba? Yun, yung sa isang tawag din sa babaeng aso, di ba, bitch. Yun, babaeng aso. Magpatato ka sa head ng asong buntes sa ano pa. Come on, man. At ka sa head ng asong buntes sa ano pa, bitch. Paano kasi? Yung mga sound trip niya na pang drill ang asam ng tangina. In reality, yun naman dream matakasan ng iba.
Gusto niyang maisabuhay para sa story time to. Ilang libong napasahukay niyang ginoglorify mo. Kaya dapat na ma-crucify to. Bigyan ng heartbreak. Switch in. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono explosive parang CM Punk. Kung sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Tangina. Kung sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Diba? Come on, man. Diba? Alam ko hindi tama ba kung nagpatiwakal ba sila, pero di ba yung parang nag-suicide po sa writtens ko, he can hang maki Chris. Come on, bro. Sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Sa bar cage, masasalvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Yun, di ba? Ako pa rin ang mas rated. Kasi si Edge, R-rated superstar siya, di ba? Tapos sabay, ako pa rin ang mas rated. Kaya makikita nyong si RKO. Parang sinasabi niya na siya yung mas angat kasi rated R superstar yung tawag kay Edge. Sa bar cage, masasalvage, malawar games to. Ako Sa bar pa din ang cage, masasalvage, malawar games to. Diba? Tapos nagsimula siya dun sa linya niya na CM Punk. Sa mikropono explosive parang Tapos si CM Punk yung nag-salvage, nag-save dun sa pagkapanalo nila Rome. Come on. CM Punk. Kung sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Sa bar cage, masasalvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Sasampalin tong Rizaleño ng tsinelas hanggang mag-develop ng demensya. Kakasabing Rizaleno, malamang ininext ko yung katerno na tsinelas. Itong di kayang humanat na... Ininext ko yung katerno na tsinelas. Diba yun nga yung isa sa mga ni Rizal na parang nawala yung isa sa pares ng tsinelas niya. Malamang ininext ko yung katerno na tsinelas. Itong di kayang bumanat na diretso ibabanat sa kanyang batok aking swelas. Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Hanggang yung head... Para maranasang magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Puta. Mo maging headstone pag nag-scatter ang mga letra. Mga thoughts mo nasa soko, simpleng marker ng ebidensya. Pag nasipat yung bangkay mo, nasa back na ka-imprenta. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Sa back mo na. Mga linya, pag nasipat yung bangkay mo, nasa back na ka-imprenta. Pag nasipat, nasa back na ka-imprenta, tas biglang bagsak sa penitensya, di ba yung mga linya. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Deads na! Sa paraang horrorcore, left field, comedy, lyrical, pinaslang ang putang inanto. Hanggang gun bars ka lang rap yan, mas malawak yung arsenal ko. Tang ina mo, ngayon kita na kung sino mas well-rounded. Habang yung index nakatutok, itong panay gun bars yung bukang bibig. Sa ganun din siya napasubok. Malakas kasto, time! Yun, tangina, sobrang solid nung round to ni Saint Ay. Siguro naman napaliwanag ko yung mga feeling ko dapat mas na-appreciate ng tao. Pero tangina, sobra yung he can hang malak Chris Benoit. Alam ko hindi masyadong maraming nanonood ng wrestling, pero yung panahon ni Chris Benoit, 'di ba, parang halos lahat nun mga bata pa tayo, no? Yun, tas basta yung wrestling reference, alam ko hindi na masyado magigets yun. Pero yung ibang mga banat niya, putan, lulupit. Yun yung yung isa sa yun yung maano mo din sa yung may sinasabi may replay value, parang mas ma-appreciate mo siya sa ganung paraan. Kasi katulad nito pag sa live, 'di ba, parang dahil layered yung sulat niya,
parang yun, 'di ba? Para yung mga linya ng santo parang nagpenitensya ganun. Dahil layered yung sulat niya, parang di mo agad siya makukuha kasi bago mo pa lang mapagtatanto kung ano ba yung huling sinabi niya, parang nagsasalita na agad siya. Kaya hindi mo na agad mahihinagap yung mga sinabi niya. Kaya pero yun, sobrang solid nung round 2 ni Saint Ice. Kumbaga deserve niya yung reaction kung sakali man. Pero yun, solid yun. Hindi na ako magja-judge siya kasi parang ang corny naman kung magja-judge pa ako dito sa Pukin ng Inan to. Gusto ko na skip tong round 2 ni Raph yan eh. Hype na to eh. Kupal. Ilang araw din ako napuyat dahil sa laban na to. Pero tiniis ko ang pagsubok. Para lang dalawin ang antok, kailangan pang sumindi at magpausok. Pero imbes na mahimbing, ang bilis na magising, idlip lang nadudulot. Kaya pag pinapanood ko yung laban mo sa MMA tas na-knockout ka sa loob ng 6 seconds, nainggit ako sa'yo, ang bilis mo makatulog. Ang bilis mo makatulog. Kasi masyado kang loud, bro. Alias mo dun, Iceman, tas yung kalaban mo, hinock you out cold. Masyado ka kasing hambog at loud and proud. Ako yung may pangalang Wilson, pero ulo niya yung tumalbog nung ground and pound. Gusto kong kalaban, di ikaw. Pwede na sana si Krega, kaso pagod pa sa huling laro, kaya pinasok tong bangko, pero nandito na yan. Pero MMA fighter, sana alam mo, para sa akin, submission ka lang. Gusto ko sana datihan, hindi yung Wex na naparito. Kung may lalabaan naman akong bago, pwede na yung free Yun, diba? MMA fight. Yung Pa sa huling laro, kaya try ko, ano ko lang din. gusto kong kalaban, di masyado ka kasing hambog at loud and proud. Ako yung may pangalang Wilson, pero basta yung out cold, diba? Kasi nga Ice yung pangalan niya. Alam niyo na yun, out cold, yung tulog talaga. Nung ground and pound. Wilson, tumalbog ng ground and pound. Ikaw. Pwede na sana si Krega. Pero gusto ko makalaban talaga si Krega. Yeah. Pa sa huling laro, kaya pinasok tong bangko, pero nandito na yan. Pero MMA fighter, sana alam mo, para sa akin, submission ka lang. Gusto ko sana datihan, hindi yung Wex na naparito. Kung may lalabaan naman akong bago, pwede na yung Freak Sanchez o yung Carlito. Hindi ito. Kasi train ka sa octagon. Ako sanay ilagay yung mga kalaban sa kahon, pero ngayon, iba gagawin ko dito, guys. Gamit cutter, yung leeg ng MMA fighter, Kimbo Slice. Mula leeg pababa hanggang si Kimbo sikmura. Slice, diba? Ano din siya, MMA fighter. Laslasin fighter, Kimbo Slice. Ito yung mga sulat ko na parang pinag-isipan ko ng matagal kung isasama ko ba. Tas nung natapos na, doon ko napagtanto na ba hindi ko na sinama, parang ganun. Kasi sobrang haba nung naging setup na ito, tas hindi na. Mula leeg pababa hanggang sikmura. Laslasin, wakamin, wakwakin, tanggalin mga bituka. Tingin mo paglaban mo sa akin, Ice Wise? No, man. Magugulat sila, manlalaki ang mata pag nakita nilang si Ice Wide Open. Hindi mo mananakaw. Parang bubuksan si Ice Wide Open kasi tinanggal nga yung bituka. Yun yung naano ko na parang ang layo pala nung pagitan niya para mas maunawaan siya, ganun. Moment! Pero saludo ako sa ginagawa mo, men. Patuloy mo lang yung paglaban mo sa mga amateur leagues. Patunayan mo kaya mo din mag-rap. Tignan mo, kakahukay mo sa underground, nahanap mo na yung diamond in the rough. Pero di ka sikat porque babasunod-sunod yung laban. Gurang ka na tinatapat ni M-Site sa mga kabataan. Pero edad, wag na natin pag-usapan, I got my ways. Baka maging palabas lang na pambata pag pinag-usapan pa Ice Age. Pero, Arik, ba't mo ako tinapat sa old rapper Nigma? Sa tingin mo ba tatama tong Ice sa cold-blooded killer? Pero di ka sikat. Yun, isa din yun sa mga linya na parang ilang araw na lang pinatche ko pa para pinag-isipan ko dudugtong ko. Kaya tignan nyo na parang medyo nautal kasi hindi ako sigurado na kung kahit mismo laban ako isisingit ko pa. Sa tingin mo ba tatama tong Ice sa cold-blooded killer? Pero di ka sikat porque sunod-sunod yung laban. Ice Rocks, masakit ang katotohanan, it gonna hurt yo saint. Pero kung tingin mo rockstar ka, mag-Kurt Cobain. Di ka makakaahon, ito ang new wave. Uso ka lang noon. Rockstar Kurt Cobain. Ka na ngayon, kaya tong Ice target sa akin. Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Tingin nyo kay Ice Bucket Challenge? Dahil pinapakita niya sa battle rap to the highest degree? Di rin, boy.
Paano makapakita nung ice yung hayas? 0 degree lang yung freezing point. 0 degree yung freezing point. Yun, kasi kaya di nyo mapapakita yung highest degree kasi pag masyado mainit, diba? I always keep it 100, kumukulo na. Hinahain laging bago at sariwa, parang open wound. Laging fresh ang hinahain, no preservatives added dahil hindi healthy ang frozen good. Hindi healthy ang frozen good. Tanginan to, sino ba? The fuck out here. Frozen good, kay Ice sasabay. Tanginan to, sino, diba? Ayun. Rich na naman po ay ng wordplay. Pero yun, round 2 kahit ako din bibigay ko yung round 2 kay Saint Ice. Huwag na natin masyadong anin yung round 2 ni Rafian kasi parang kalabisan naman yun kung magre-react pa tayo. Siguro sa mga natitirang rounds, yun, kung ano na lang yung insight ko dun tungkol sa mga kung paano ako nag-prepare. Pero itong part na to, nung habang bumabanat na si Saint Ice nung round 3 niya, parang dito na pumasok sa akin yung isip ko na parang putang ina. Mamaya natin pag-usapan. Hey boy, sakto oras Sakto sa oras yun Pakinggan natin! Panay matatanda, panay bataan daw yung kinakalaban ko, M-Zite, sabi ng bitching to. Di mo ba alam si Michael Joe, kaka 52? Tapos dinidis pa yung pag 1 minutes at pagbaba ko sa ibang liga ng anak ng putang to. Kahit 60 times pa nga ako pag 1 minutes, hindi matatawaran yung oras na binuhos ko sa kulturang to. Tapos yung sa MMA daw. Putang ina, martial art mo nga, bawal sumuntok. Kaya ako sa'yo tutuldok. Kala nga malakas na siya. Panay sipa lang yung martial art mo. Pag ina-uppercut kita, nakahigayan mamaya, taas paa. At least sa loob ng cage, diba, kasi kung ako na lang yung umaano ng punchline. Pero di ba, uppercut, suntok, tas sabay paglaga pa mo, angat yung pa. Ako dinadaga. Doon ako... At least sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Doon ako comfortable at tinuturing na house. Ikaw kasi pag pumapasok ka ng octagon, bumibili ka ng mouse. Yeah, pwede pa rin mag-rhyme. Doon ako comfortable. Kung palagay ko rebat talaga siya. Pero doon ako, nagsimula siya sa doon dinadaga, di ba? Tangan lupit, men. Pasok ka ng octagon, bumibili ka ng comfortable at tinuturing na sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Yeah, sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Na ang tawag octagon din sa MMA, di ba? Doon ako comfortable at octagon, tas comfortable. Turing na house. Ikaw kasi pag pumapasok ka ng octagon, bumibili ka ng mouse. Tapos diba nagsimula sa dinadaga, tas sa mouse, tas yung octagon, parang gadget store siya na doon ka makakabili ng mouse. Putang inang yan. Hindi ako dinadaga. Doon ako comfortable at tinuturing na house. Ikaw kasi pag pumapasok ka ng octagon, bumibili ka ng mouse. Pinadala ng paras. Freestyle yun, no? Oh, saan yung waybill? To, pa-RTS kita Si Rizal, nagsulat ng pangontra sa panlulupig ng mga dayuhan. Itong pinadala daw ng Rizal, nagsusulat ng mga obrang nakukupit sa mga dayuhan. Si Rizal, gamit El Fili Patinoli, yung panlilin lang ay nilinaw. Itong pinadala daw ng Rizal, wordplay, yung anyhow sa inihaw. Inihaw pala Ba't malansang isda to? Huli ka, boy. Kaya sa net na kabagay, sa cheap na babagay, dapat dinidish siya ng English. Total inanggel mo kay Harlem, pag nakil na to sa akin, you can sleep with the fishes. Diya yung... Ewan ko kung... Alam ko sa mga mafia movies yun. Sa Sopranos ko, mas natandaan yung you can sleep with the fishes. Parang ibig sabihin nun, patay na. Kasi nga, ayun, katulog ka, parang palutang-lutang ka na lang. Anggel mo kay Harlem. Cheap na babagay, dapat dinidish siya ng English. Total inanggel mo kay Harlem, pag nakil na to sa akin, you can sleep with the fishes. Puta, sukdulan ka ng peke. Yung movement mo pang rookie. Yung sulat ko pang pepe. Yung guhit mo pang pusi.
and Sulat ko pang Pepe, di ba? Kay Rizal nga. Profesor, mas rinuhit mo pang pusi. And one, ako mas profesor. Di ba po mas end 1 tas professor? Si professor sa end 1. lang aking vision. Rap yan. Panay palpak na wordplay yung mga ataking na mention. Meta. Tawag dyan katamaran. Walang kapupulutang mga lesson. If that, ako laban sa lahat. Isusulong ko pa din yung mas makabuluhan na methods. Engot. Yung ballpen mo panda. Yung boga mo pellet. Ako, yung pen may gun. And just to Yung wrap pen, may gun, pengan. in rap yan, nasa family tree ako ni Jose Rizal. Anyhow, baka nyo sa Pinoy Pawn Stars yun. Anyhow, kung usapang hip-hop, nako mas deadly para ako'y galing sa lupain ni Crazy Kyle, SBC, Andrew E. at Masterplan. Kung battle rap, may rambling man, Datu, Lil Jan, at Panginoong Batas. Yung lupang dala-dala ko, pinag-ugatan ng kung saan lahat ng to nanggaling. At nakabuo ako ng pangalang sing solido ng bato kahit ilang libo yung pangmalakasan dun sa amin. Kaya po, kahit sobrang daming magagaling sa kanila sa iba't ibang larangan, lalo sa napili, parang nandun pa rin na ano pa rin siya na recognize. Taga Rizal, pero wala namang notable sa writing. Tatatlo lang kayong rapper sa baras. Rap yan malamang, kasama ka sa top 10. Naimpluwensyahan ako ng foreign, yes. Dahil yan ang pinanggalingan ng hip-hop. Naimpluwensyahan ka ng foreign dance. Nag-steal ka lang na stilo at linya. Pero kung yung English conference, biglang mamiss na ni Enigma, man, I make pussies out of gangsters. Wala sa aking mimista-mista. Pinadala ka ng baras, hindi na makumpleto kanyang package. Pinadala ka ng baras, tanga, wala naman lalamove sa inyo, pare. Oy, meron lalamove dito. Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Yung baras o baras, parang yung sa palaruan, di ba, yung parang hagdanan siya na nilalambitinan, parang monkey bars, di ba? Baras din tawag dun. Mga bata lang natutuwa dyan na makasabit. Mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Nadala ka lang ng baras, ako dala-dala ko Paranaque. Subukan ko na Englishin para mas maintindihan niya din. You're not the one that Baras sent. I think they meant embarrassment. Hindi ka tunay na guro. Wala kang naambag, panay lang to punchlines. Sa lugar mo di ka totoo, tsaka panggap lahat ng yung gun rhymes. Yung movement pang abroad, Paranaque, tagaharang ng pirata sa south side. Di mo kilala kung sino kaharap mo. Para makita mo, mi ultimo adios, basta Rizal magba-backfire. Time. Yeah, solid din yung yung round 3 niya ni Saint Ice. Parang ganun pa rin, layered pa rin yung kung paano siya magtugma. 'Di ba yun nga yung parang napunta siya kay Rizal tas naging end 1 professor. Basta yung trinay ko ng paliwanag yung mga nakuha ko nung ngayong panonood na to. Sobrang lupit nung sulat niya, yun lang. Dahil nga pag sa live di masyadong nakukuha kasi nga layered, parang nakapalaman. Nakadalasan parang ang mas nakukuha lang ng tao yung parang yung mismong punchline o yung mga haymaker na doon na sila nakakakuha ng reaction kasi 'di ba siniset up, parang naglalaro na sa isip ng tao na san kaya babagsak tong tugma na to. Tas parang pag nakuha nila yung tugma na yun na gusto nila, parang doon sila natitrigger na mag-react. Pero pag yung katulad ng sulat ni Saint Ice, parang dahil layered, hindi siya masyadong nakukuha lahat. Parang ganoon. Tapos pagdating sa punchline, kung may ina-expect man sila, parang hindi na nakukuha yung attention nila. Pero yun, sobrang lupit. Sobrang lupit niya magsulat. Tapos yun, round 3, panoorin natin yung round 3 ni Rafian. Pero ito yung mga panahon na parang dahil nararamdaman ko na medyo nagre-react na yung tao, tapos parang buong battle namin na to, parang patay lahat. Parang ganun. Pakiramdam
parang pakiramdam ko dito, parang pakiramdam ko dito may chance na matalo ko. Kaya parang sabi ko, putang ina, bahala na. Itotodo ko na dito sa round 3. Yun na yung nasa isip ko, pumapasok sa isip ko nung naririnig ko na may reaction siya. Kasi baka maging dahilan pag umabot na sa boto ng hurado na dahil wala naman masyadong reaction yung tao sa battle namin. Pag may papitik-pitik na nagre-react sa linya, baka dun sila bumase ng konti. Kasi yun nga, parang pakiramdam ng lahat patay yung tao, parang ganun. Maganda ba yung laban o hindi? Parang ganun. May ganun sa akin kasi pag nag-judge ako minsan may factor din na ganun. Parang mas mapapalingon ka dun sa bumabanat kasi nararamdaman mo na yung pag-aantay ng tao sa susunod yung banat. Kaya nasa isip ko na ito, parang putang ina, bahala na kung ano mang mangyari, basta ibubuhos ko na lahat dito sa round 3. Yun, kasi nung round 2 parang putang ina, walang nagre-react, parang ganun. Parang tinatamad sila, parang gising pa ba, parang may nanonood pa ba sa'yo, may nakikinig pa ba sa'yo, pero kaya parang nakakatamad bumanat. Pero sabi ko, fuck all that, parang itodo ko na lahat sa round 3 hanggang mamatay, parang ayun na yung nasa isip ko. Kaya yun, pakinggan natin yung round 3. Okay pa. As na. Huling laban, talo. Aminado na nung una yung resulta, hindi ko gusto. Ikaw ba naman, matalo lang ni Poseidon na bumubuhat ng mundo. Pero ito, pinili kong bumangon. Kung siya yung bumubuhat ng mundo na si Poseidon, akong si Atlas na Diyos ng mga dagat at kumokontrol ng alon ng makikita nyo nga ahon. Bumangon! Kahit pagkadapa ako tindi. Tanggap ko yung pagkatalo, yung mga tao hindi. Tanong nila, natalo ka, bakit ba puser? Naisip ko, normal lang matalo yung malalakas na mga, kumbaga si Rafian may slakwan kasi si Balakid may tukel. Bitter? Ito'y setup lang na angle, magigisa ka chong, wag kang umiwas. Pagkatalo ko 6 months ago, umiiyak pa rin to sa pagkatalo niya kala Apex, 11 taon nang nakalipas. 11 taon nang nakalipas. Kung ako yung akala niyong di makamove on, bitter, pasensya na sa trip. Gusto ko lang tong the man who can't be moved ay masama sa aking script. Ang tagal na nga nun, bitch, pero mga linya mo doon pa rin laging halaw. Di matanggap na nalusaw, natunaw yung ice nung natapat sa haring araw. Nagre-reklamo pa, wow! Isa laban na yon, ang linya lang na tumanim at tumatak. Nung magsusuntukan na kayo, tas bumanat si Arik ng sapakin ko kayong lahat. Pero alam niyo yung malala, tinalo siya ni Abra na sinabihan niyang bakla kaya sinumpa na di siya payag. Ikaw ba naman pagtripan ng bakla parang sinopatas di nagbayad? Kaya hanggang ngayon baliw na baliw kay Abra tong si Saint Ice. Tunay na pangalan Jason Di Mayuga, halata na. Baliw na baliw si Di Mayuga, ginayuma siya ni Abra. Yun, isa sa hindi ko ina-expect na may magre-react dun sa simpleng ano na yun, laro sa salita. Si Di Mayuga, ginayuma siya ni Abra. Shey, ito ba yung Crisostomo Ibarra? Kasi yan, diba? Ang gayuma mo ay para kay Crisostomo Ibarra. Hanggang ngayon, bitter, salty. Ang sarap ubusin sa ulo ng magazine. You can't be salty, saint. That's a sin. Feeling magaling. Yun, salty. Diba, salty. Hindi siya parehas ng bitter o ng... Parang salty yun. Parang bitter din yung salty. Parang hindi siya maalat lang. Parang isa din siyang ugali. Parang ganun, salty. Tapos parang bitter din siya. Ayun, ganun lang. Tapos magazine. Nila yung dila ano lang. That's a sin. Feeling magaling. Isa tandem nila yung dila ano lang nagdala. Di mo ko kaya mag-isa. We're not the same cup. That nagsulong na kayo. Santo. Yun, that's a sin. Santo. Salty saint, that's a sin. Feeling magaling. Isa tandem nila yung dila ano lang nagdala. Di mo ko kaya mag-isa. We're not the same cup. That nagtulong na kayo please para naputukan ko din yung Chris na parang James Yap. Dahil bumalik ka na sa battle rap, kala mo na ungusan mo na siya? No, you ain't. Sumusunod pa rin sa Kristo, kaya nga saint.
Kaya nagpalit ka din ng ngalan. Dahil kay Delano, taga-duplicate ka lang. Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Ito yung isa sa pinakang trip ko na reaction siguro na nakuha ko. Kasi dahil nga alam na ng tao yung banat na yun, parang familiar na lahat sa banat na yun. Parang putang sumabay silang lahat ganun. Ayun yung malapit isa sa mga nagustuhan ko reaction talaga dito eh. Ng name change, nag-hallucinate ka lang. Yun, di ba? Parang yung alam nyo na yun, puta. Kung kaninong banat yun, di ba? Kung fan kayo ng battle rap tas di nyo alam kung kaninong banat yun, di ba? Parang fan ka ba talaga? Parang sa akin nung sinusulat ko tong piyesa ko para sa round 3, parang iniisip ko habang nandun ako sa punto na kinokonekta ko na si Saint Ice kay Chris Delano, parang nagpalit din siya ng pangalan, no, di ba? Parang gano'n. Tas sakto yung banat na yun ni Balakid na parang di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Nagdadalawang isip ko, sama ko ba yun? Parang epekto ba yun? O dadating sa punto ng mga tao na puta, hindi mang kanya yun Kasi sobrang obvious nun, puta, pag di mo alam yun, tas na nandito ka ng live, tas kilala mo si Balakid, naantay mo si Balakid, tas nanonood ka ng live, tapos hindi mo alam yung banat na yun, parang ba't nandito ka? Parang ganun, di ba? Kaya nasa isip ko, dalawa lang yung pwedeng maging mangyari nun. Actually, isa nga lang yung naisip ko eh. Parang sinugal ko na lang din na pag binanat ko yun, parang unang papasok sa tao, banat yun ni Balakid. Binanat niya pa. Parang sobrang obvious, sobrang tanga, parang gano'n, di ba? Pero putang ina nung pagkabanat ko, parang dahil nga alam nila yung mangyayari, parang sumabay na lang din sila dun sa enerhiya. Sobrang satisfying nun sa akin kasi nga yun, parang parte ng pagbibigay tribute ko din kay Balakid para maalala niya na may mga nag-aano pa rin sa kanya kahit gaano nakatagal, may mga nag-aano pa rin sa kanyang bumatil. Kasi isa din yung parang tama ba ako nung parang interpolation ata yung tawag doon. Parang kung alam niyo yung kanta ni Drake, yung Chicago Freestyle, yung parang Saturday to Sunday, Monday to Sunday, yo, maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Parang isa sa mga trip namin ng mga tropa yung panchil na yon, kahit bad trip kami kay Drake, pinapakinggan pa rin namin siya. Bad trip kami kasi mali lang siya ng napiling kinalaban, di ba? Pero yun, yung parang Saturday to ano ba yun? Women they come they go, Saturday to Sunday, Monday to Sunday, yo. Parang yun. Tas yun pala, galing din yun galing din yung kay Eminem, sa kanta ni Eminem na Superman, na may ganun din siyang lyrics. Saturday to Sunday, Monday, may ganun din siyang lyrics. Tapos diba yung di ka maalis sa isipan ko, yung kanta ni El Mary, para may ganun din siya na parang Saturday to Sunday, Monday to Sunday, ganun, diba? Parang naisip ko, parang pwede kaya siya sa battle rap, parang yung ko, ganun, parang interpolation data nga yung tawag, parang ganun. Putang ina, sumabay sila. Ang haba na sinasabi ko, di magsasalita sa rounds. Pero sumabay sila, diba? Parang parang nung in-upload to, doon ako unang dumirekta kasi sobrang sa akin, yung pakiramdam na may sumasabay sa lyrics mo, kahit di mo naman lyrics yun, pero may sumabay dahil sa pag-deliver mo. Parang kasi dalawa lang yun, flop lang yun o mag-hit eh. You ain't sumusunod pa rin sa Kristo, kaya nga sane. Kaya nagpalit ka din ng ngalan. Dahil kay Delano, taga-duplicate ka lang. Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Hallucinate ka lang, sabay-sabay lahat eh, no? Pero, tas yun, ako makikita niya, parang gumaganto na ako. Parang, sana makuha nila, ganun. Parang ayun yung inaano ko sa nilalang. Ka lang! Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Sobrang solid mo. Natalo kayo dahil sa coin flip o baka mali ng pagtansya. Kaya nalusutan kayo ng barya na parang alkansya. Kaya wag kang epal brad, lalo't laro mo'y kayang tapusin ng barya na parang metal slug o metal slug. Saktong gamer nga ako par. Kaya anong laban ng Saint kung kaharap niya God of War?
Harlem, Akata, Apok, mga tinatalo. Old gods nga pinapatay ko, alam nung walang sinasag, kaya putang ina mo. Yun, di ba? Dahil alam na yung tugma doon sa walang sinasan. Parang, ayun, pinutol ko na. Akata, Apok, mga tinatalo. Old gods nga pinapatay ko, alam nung walang sinasag, kaya putang ina mo. Pagdating sa kalawakan, sobra mong whack, bro, di mo ko kaya sa ganto. Pagdating sa kalawakan, ako'y black hole, kumakain ng santo. Kaya putang... Biglang nag-exercise eh, no? Sa kalawakan, Pero hindi, isa din yung sa ano kasi delayed reaction. black hole, kumakain ng santo. Kaya putang... Kalawakan. Pagdating sa kalawakan, sobra mong whack, bro, di mo ko kaya sa ganto. Pagdating sa kalawakan, ako'y black hole, kumakain ng santo. Kaya putang... Kumakain ng santo, kaya putang ina mo, sa akin lugi ka, Ice. Puta, tinalo ko nga yung lalaban sa isa buhay na may Uchiha, Ice. Yun, di ba? Pero Si, look me si in the Sasuke. eyes, Uchiha, Ice. Pero look me in the eyes. Bitch ka lang sa industry, Ice Spice. Lipas na panahon mo parang blind rhyme, time flies. Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five. Ako'y baliw parang may-ari ng high minds. Mahihirapan kang umahon, may biglaan na high tide. Walang paki sa old school no era. Low-key, pasok sa kahit anong timeline. Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson fight night. Butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Yun, dun na tayo tsumamba. Putang ina. Pero nung bago yung magsimula yung laban na to, iniisip ko kung sapat na ba yung hype ni Boy Tapek para maging okay yung pandulong punchline ko. Kasi ang dapat hindi pa mapuputol yung tugmaan na yun eh. Parang inaano ko pa siya parang di ba sa dulong part nito parang mag-aano ko nung Decepticon Optimus Prime. Parang plano ko pa noon parang paano ko i-connecta yung sa timeline. Yun, 'di ba? Umpisa yung sa timeline, pasok sa kahit anong era, Loki. 'Di ba? Loki pasok sa kahit anong timeline. 'Di ba? Yung ewan ko kung familiar kayo, basta ako isa din akong nanonood ng Marvel na ayun, si Loki kung kilala niyo siya, yung kapatid ni Thor. Basta kung napanood niyo na yung series niya, basta pasok siya sa kahit anong timeline. Future o past o present, yun, tagos siya. Yun yung ano na yun. Tapos ang iniisip ko doon parang hindi pa dapat mapuputol yun sa butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Parang ang plano ko pa doon, parang i-connect ko pa yung nagpatatukan ng Decepticon, tapos malabo ka nang umabot sa yung prime time. Parang doon ko na ikakat yun eh. Parang timeline, tapos sunod-sunod yung punch para Mike Tyson Fight Night. Loki pasok sa kahit anong timeline. Nagpatatukan ng Decepticon, sakto hindi ka na dadating sa yung prime time. Parang gano'n na lang yung doon na matatapos yun. Pero nung dahil parang ilang araw bago yung battle o ilang linggo, parang mas umaangat yung ano ni Boy Tapek noon. Taas ang malupit pa dito, nung kakarating pa lang namin, konti pa yung tao. Kaya nung pagpunta ko dyan, nung nasa una na ako, tangin ng onti, parang wala masyadong manonood. Tapos pag angat ko, parang nalula ako. Nung bago pa magsimula yun, pag angat ni Enigma, nandun pa ako sa crowd, kasama ko yung mga katropa ko. Biglang bumanat si Enigma na, shoutouts kay Boy Tapek. Nandito na siya sa harapan nung nakaraan, wala siya, ganun. Tangina, parang naano, gago, nandun si Boy Tapek sa harapan, gagi. Parang mas lalo akong na, tangina, mukhang uubra tong plano ko. Kaya, nung, ano na, puta, yun yung naging reaction. Parang na-trigger din sa utak ng tao na nandun si Boy Tapek kasi binanggit din ni Enigma. Ibig sabihin, nare-recognize ni Enigma si Boy Tapek. Parang gano'n. Kaya shoutouts kay Boy Tapek, yeah. Yun yung istorya nun. Butas na yung dibdib ni Boy. Sunod-sunod yung punch parang may-ari ng high.
ka naman, kaya ang sarap mo. Lipas na panahon mo parang ice. Bitch ka lang sa industry, ice, spice. Lipas na panahon mo parang blind, time flies. Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five. Ako'y baliw parang may-ari ng high minds. Mahihirapan kang umahon, may biglaan na high tide. Walang paki sa old school no era. Low-key, pasok sa kahit anong timeline. Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson fight night. Butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Solid yun, men. Solid yung reaction ng tao. Salamat sa mga naka-appreciate mo. Kaya ngayong Disyembre, Chong, papaalala kong lipas na ang iyong time. Tama lang na pinatato mo yung Decepticon dahil malabo ka na maging prime. Dahil si Ice, weak na to. Tong simula ng aking prime, isasaksak ko sa ulo mo, Ice, pick ko to. At ako, si Raffian, pinadala ng baras bilang ako ang kanilang ala sa tulilang lahat, hindi nyo pa ako kilala. Yeah! Yun, tangin na. Nano ko na din to kasi isa din sa nire-request na mag-react ako sa laban ko. Sana ito na yung huli. Pero dito ko lang din kasi mas na-appreciate si Saint Ice. Kumbaga para sa akin, ito yung nakakatuwa kasi pakiramdam ko parang ito yung isa sa pinaka-solid niyang laban o kundi man dahil sa napanood ko na yung mga laban niya para sa paghahanda sa kanya, parang yung performance niya dito yung pinaka natrepan ko, parang mas nai-improve pa yung pagtatahi niya ng salita. Pero yun, sinamahan ko na din ng konting kwento sa kung paano nangyari matapos lahat ng to. Yun, pagkatapos nito kwentuhan kami ng mga plano, ano mga magagawa namin. Pero yun, solid na laban. Isa to sa mga pinaka-trip kong laban kasi parang sparring lang, alam mo yun. Kumbaga walang personal na nagigil, parang ganun. Parang naglalaban kayo para sa sining lang. Ayun, dahil parehas nyong trip yung ginagawa nyo. Yun yung isa sa parang na-tripan ko sa laban na to. Parang walang bigat, walang yun. Pero ang galing lang kasi parehas naming, kasi ako pakiramdam ko binigay ko yung lahat ko sa battle na to. Tapos pakiramdam ko naman parang pinagandaan din ako ng gusto ni Saint Ice sa kung paano siya magtay-tay ng mga tugma. Sobrang solid nun. Kaya ito yung napili kong laban para sa kanya. Pero yun, salamat sa laban na to, parang Saint Ice kung napapanood man, solid. At yun, pero po kayo nang ina, mapapalaban ka kay Jonas, may hirapan ka kay Jonas, pero tignan natin kung ano mangyayari sa mga susunod. Yun, marami salamat sa panonood nitong reaction video natin ngayon. Check nyo lang yung Rafsed na playlist, baka yung hinahanap nyo nandyan na. At yun, ako nga pala si Raffian at ito ang Rafsed.